Okay, settle down. Oo, bakit ang attendance ka? Balik na absent. Bakit absent ka? Karamihan. Sana yung iba yung kaklase? Ma'am Joyce, hindi ka mag-attendance. Mag-attendance ka. Mag-attendance ko pa. Mag-attendance sa Pilipino. Okay, so magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po, Ma'am Joyce. Okay, so ngayon sisimulan natin ang ating klase sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo ng tahimik. So, amin. Panatili mga tayo dahil may hinanda ako simpleng ehersisyo. Yes, exercise. So, makilahok ang lahat ng bus. Yung hindi makilahok, mamaya ay tatanungin ko ng mga katanungan. Okay? Hindi mga nag-participate na tatandaan ko yung mga mukha ninyo. Energy! Energy! Jump! Okay, okay na. Maaari na kayong umupo. Salamat sa pakikilang mo. Okay. Ngayon, i-check ko ang inyong attendance, Amber. Makinig. Pag binanggit ko ang inyong pangalan, ay sasabihin ninyo ang paborito ninyong prutas at gulay. Hindi brisan o narito po. Naiintindihan ba? Yes. Prutas at gulay. So, halimbawa, pag binanggit ko yung pangalan ninyo, ay sasabihin ninyo okra at mangga. Kasi okra yung paborito mong gulay, tapos mangga yung paborito mong prutas. Ganun lang. Naiintindihan? Yes. O, pag hindi nyo sinunod ang aking instruction, ibig sabihin kayo ay absent or lumiban sa klase. Okay. Yung hindi sumunod ha? Ato Rabi? Okay. Lakasan ang process natin ha. Amerol. Okay. After one. Sure ka? Paborito mo yung okra? Okay. Paisa. Tahimik. May narinig akong mga mainis sa likod. Ano yun, Paisa? Okay. Valente. Valente. Late. Okay. Lagyan natin dito ng late. Kasir. Kasir. Okay. Ginger. Sinabi mo ginger? Ginger. Okay. Dada na hula.
Okay. Bianca? Okay. Makalingkaw? Late or absent? So, hindi late, absent. Kasi na natin sa Pilipino. Magula ka? Okay. Makadagat. Si Makadagat? Excuse, ay kayo kanina. Okay. Si Martin? Absent? Sino yung nagsabi ng absent kay absent ako? Pero tayo magsabi ng absent pag hindi natin sure. Patawas? Patawas? Patawas. Okay, patawas. Okay. Shake. Shake. Ano ba? Okay, girls. Across. Saging at malunggay. Alaya. Alaya. Tama ba to? Sunod si Aliyunin. Okay. Ano yung tinuran niya? O hindi ko marinig tinuran niya. Pakilakasan. Dito? Okay. Angkol. Okay. Ameron. Okay. After that. Okay. Kali. Oh, ano yung kali? Hindi ko marinig kali. Nakasano nga? Cabbage grits. Okay. Kali princess. Dalan. Okay. Di barutan. Ay, di baratan. Di baratan. Tama ba yung pagkapronounce ko? Lalo. Okay. Haji Sirai. Haji Sirai. Bikoan. Eggplant. Haji Usman. Jalil. Okay. Linindi. Linindi. Makadaan. Excuse. Manalunod. Okay. Marunong salit. Marunong salit. Nasaan siya? Wala. Ay, okay. Okay. Marunong. Mamaya na yung mga nalis. Marunong. Tayo pa marunong. Nilutor. Muamar. Okay. Nasib. Lakasan mo natin. Ano yan? Okay. Sabihin mo yung paborito ng prutas at gulay, Nasib. Late siya? Saging at kalabas. Saging. Late ba si Nasib? Yes. Okay. Ano yung paborito mo na gulay at prutas? Saging at kalabas. Saging at kalabasa. Si Pagkatan? Okay, carrots and mango. Rashid? Grape mango. Rashid. Sige, tayo mo Rashid. Tayo. Tayo. Okay, ano yan? Gulay? Ano yung gulay mo? Hindi ka kumakain ng gulay. Uy, hindi maganda yan. Sige, sige. Said? Said? Wala? Okay, Lindsay, Said. O, Said, sabihin mo yung paborito mong prutas at gulay. O, pag bukao ko, sabihin mo yung paborito mong prutas at gulay. Pakibilisan. Ano? Nakasan? Wala. Hindi ka kumakain ng gulay at saka prutas? Sige mo ka. Late ka ha. Saktupan. Okay. Siran.
Mawis. Okay. Sino pa? Si Usman? Drinks lang? Okay. Hindi ka kumakain. Sino yung Jay? O, tulingaran ka. Ikaw si Mangang Daga? I need your, Aloya, okay. Ano yun, Aloya? Ano yung paborito mo punta sa gulay? Grapes? Gulay? Wala? Okay. Sino pa? Tayo. Ikaw sila mo, Kamandaya? Makalipaw. Date ka sa nakalagay. O sige, sabihin mo yung paborito mo punta sa gulay. Okay, sino pa? Wala na? Okay. Tuloy ka rin? Diba? Okay, wala na. Ano yun? Kaya dati, sige. Yay! Tahimik? Tahimik. Wala na? So, ngayon, ayun, nakita niyo na. Okay. Tahimik? Ngayon, sa klase natin ay kinakailangan ko, ito. So, hindi tayo magsisimula kapag marumi ang ating silid-aralan, kaya ulitin ko, pakipulot yung mga basura. Ayan o, yung basura. Pakipulot yung basura. Sa ilalim ng inyong mga upuan, tapos sa basurahan ng maayos. Ayusin niyo din yung mga upuan nyo. Upo na maayos. At makinig. Wala nang lalabas na ako ha, nag-iisan. Yung mga lumabas, hindi na makakabalik dito. Sino yung lumabas pa? Huwag na kayong bumalik pag lalabas kayo. Isa yan sa ano ko ha. Pag maglabas kayo habang nagkaklase ako, huwag na kayong bumalik. O saan kayo pumunta? Hindi man na kayo nag-excuse. O sige, balik kayo kagad ha. Yan yung isa sa ano natin ha. Paglabas kayo, hindi kayo nag-excuse at walang hindi balik yung rason. Na kayo bumalik dito. Sige, ngayon. Hindi nag-excuse. Okay. Sino ang nakakaalala sa ating kilalakay nung nakarang mga araw? O ano yung ginawa ninyo kay Mama Slima? O, nag-quiz kayo. Ano yung i-quiz nyo? Ihatayo pa. Story. Anong story yun? Alright. Kahit isa clue lang or kahit konting ano ba yung mga naalala mo? Patungkol sa isang? Hindi, kasi sa akin yan. Diba? Sa aralin, ano pa natin yan? 19. O, sino yung ano? Nakaalala sa story na ano nyo? Okay, ha? Tayo ka? Iba-iba meron ng teksto? Yun yung tinalakay nyo kay Mama Slima? Last? Okay. Okay. So, naintindihan nyo naman yung nakaraang aralin ninyo or tinalakay kay Mama Slima. Naintindihan nyo ba? At may natutunan kayo? Yes. Okay. So, ngayon, sa discussion natin or sa talakayan natin ngayon ay kinakailangan ko ang conversation ninyo. Kaya makinig kayo ng mabuti, Amber. So, ngayon, may nanda akong pamilya. Ibig sabihin, ito yung aking motivasyon. So, dito sa aking motivasyon, may ipapakita ko sa inyo na larawan. Tapos, hulaan ninyo kung ano ang pangalan ng nasa
papasok? Kamatis! Kamatis. Ito. Uchay! Ito. Magaling. Ito. Magaling. So, ngayon, ano yung mga nakikita ninyo? Ano? Okay. Sino yung gusto sumagot? May tatanong ako. Raise your hand or itaas ang kamay. Okay, Iha. Nakita ka naman na. May tatanong ako sa'yo. Sige lang naman. So yung tanong ko ay, bakit kinakailangan ito ng ating katawan? Yung mga, para lumakas. Tama? Upo ka na. Sino ba dito? Sino dito? Sino sumagot? Okay sa likod? Para maging masigla? Okay, tama. Ano ba? Dito na naman tayo. Isa. Oh, Iha, may ano ka? Sige tayo ka, Iha. Okay, para maging active daw. Okay. Dito, isa na lang dito. Okay. Para maging malusog. Tama. So, yung prutas at gulay ay nagbibigay sa atin ng lakas, masustansya, nagbibigay sa atin ng malusog na katawan. So, yan yung nagagawa o importansya ng pagkain ng gulay at prutas. So, sino yung kanina hindi kumakain ng mga gulay? Yan o, hindi kayo kumakain ng gulay. So, hindi kayo maganda sa katawan. Kasi dapat yung pagkain natin ng gulay at saka mga meat. No? Hindi lang namin chicken kayo. Walang gulay. So, kumain din kayo kasi ng gulay. Okay, ngayon, ito ang ating layunin sa araw na ito. Ulit, i-ano lang natin ito. Bumako na tayo sa ating talasalitaan. So, dito, bigyan natin ang kahulugan ng mga salita na mahihirapan kayong intindihin sa aralin natin ngayon. So, pero dito, meron kayong gagawin. Yung gagawin na naman ninyo dito ay may papakita ako na larawan. Tapos, lalalahanin nyo kung ano ba yung kahulugan ng salita na yun base sa larawan. Naintindihan? Yes! Okay, dito tayo sa una. Ano ang kahulugan ng malugod? Sino yung gusto sumagot? Malugod. Base sa larawan na yun, ano yung kahulugan ng malugod? Sige, sino yung nagtanong sa magdalo ka? Sino ikaw yung Ihan? Ano sabi mo? Huwag kayo maganon. Sino yung nagsabi ng masaya? Masaya? Sa totoo lang, tama ang sagot niya. So, nakikita niyo naman diba nakasmile si sister. So, sister, tama. So, ang kahulugan guys ng malugod ay taos puso, masaya, and doon ka lang nagtagtag ka sa buwan sa isang bagay. Yan ang ibig sabihin ng malugod. Ito na naman, sino yung gusto sumagot? Lunas. Dito? Iha sa likod? Tayo ka? Ikaw? Ano yung ibig sabihin ng lunas? Tayo ka? Tagalog ka, no? Gamot sa may sakit. Tignan natin kung tama ang sagot. Base sa larawan na nakikita ninyo. Tama! Ang ibig sabihin ay gamot. Okay. Nakakahulog ang gamot, solusyon, remedyo o pagkain ng isang karamdaman o problema. Yun yung ibig sabihin ng lunas. Gamot. Ito, dignidad. Sino yung gusto sumagot? Ito naman, okay. Ito, tayo ka. Tayo ka. Tinulungan niya? Yes, pwede. Ano ba? O may iyak ka ba? Tinulungan niya yung tao, yung matanda. Ano ba? Anong ibig sabihin sa'yo, Ana? Ano yung sinasabi ng magalang? Magalang? Yes, pwede. Ano yan? Respeto. Titignan natin yung mga sagot ninyo. Yung lahat ng sagot ninyo ay tama, pero meron ito isang salita na dapat. Ang ibig sabihin ay pagpapahalaga sa kapwa o maaaring pag-respeto, maaaring pag, ano yung sabi ng ito kanina? Respect?
Mabuti? Okay. So ngayon, pakikuha ang inyong aklat. May dawani ba kayo na aklat? Wala? Okay, kung meron man, pakikuha ang inyong aklat na dawani at buksan sa pahina 366. So, ating tatalakayin ang aralin 21 na pinamagatang isang araw ni Sister Mary Jane sa ospital ng San Juan de Dios. Page 366. Okay na yun? Ano ba ang tekstong babasahin natin? Ito ay isang tekstong narrative. Nakuha niyo rin man lang. Nakuha niyo rin gawa ni. Nakuha niyo rin Ang babasahin natin ngayon. As in lang nun. Wala na lang. Ginam na sa purwa. Ang tekstong Ginan ko nga. babasahin Ginam na natin. di si Raj. Ay, go. Ano yan sa likod? Libro po. Libro. Okay, ayos yung sermon of 66. Okay. Ngayon, ang teksto nito ay isang nobela na babasahin natin na kay Reverend Michael San Juan sa kanyang nobela pinamagatang Christi Sermon o Tayo'y kay Cristo sa Tagalog. So, itong nobelang ito ay naglalahad ng mga karanasan ng isang madre sa kontemporaryong lipunan. So, ibig sabihin, dito sa nobelang ating babasahin o teksto ay, makibilisan dyan sa likod kung ano yung sabi. Sa teksto babasahin natin ito ay patungkol sa karanasan ng padre na si Sister Mary Jane Dimagiba. So, siya yung ating patungkol sa kanya. Yung tekstong babasahin natin kay Sister Mary Jane. So, bilang isang voluntaryong makabala sa isang privadong hospital na pagkarong gawa o charity hospital. So, ngayon, babasahin na natin ang kwento. Isang araw ni Sister Mary Jane sa ospital ng San Juan de Dios. So, maagang gumising pagkibasa. Okay. Magaling. Kasi maganda yung pagkabasa ninyo at sabay-sabay. Okay. Ngayon, maaga to gumising si makinig, si Sister Mary Jane. So, nagdasal si Sister Mary Jane dahil matri siya, kaya lagi siyang nagdadasal. Kumain, o nagdasal, nag-ayos, nagkape, kumain ng kanisan. Basilio, maingay dyan sa gilid. Okay, bago siya dumating sa o pumunta ng San Juan de Dios Charity Hospital. Yung pangalan ng hospital ay San Juan de Dios. So bago siya pumunta doon, nagdasal muna siya kumain at marami pa yung ginawa niya. Bago mag-alas 6, yes, nagkape din. Okay. Ngayon, bilang voluntaryong madre ng Carmelite Sister of St. Romero, siya ay naglilingkod sa libreng ospital para sa may hirap. Nagbibigay ng pag-asa sa pasyente. So itong si Sister Mary Jane pala ay naglilingkod hindi lang sa kumbento, kung hindi, nagtatrabaho din siya ng libre doon sa ospital. Okay. So sa ospital,
pumupunta. Ngayon, sa emergency room, pakibasa hanggang huminga. Sa emergency room, tinulungan niya ang matandang lalaki na nanghihinaan huminga. Okay, hanggang dyan lang. So sa emergency room, pumunta si Sister Mary Chan para binisita niya yung matandang lalaki na nahihirapang huminga. So nahihirapang huminga daw, binisita niya. Pinuhanan niya yung vital signs kasi wala pang doktor yung nakabantay o nakaano sa pasyente. Kaya kinuha niya yung vital signs gamit ang oximeter. Pagkatapos nun, binigay niya na yung resulta doon sa doktor para mabigyan ng agarang lunas. Tapos, yung pasyente na matandang lalaki din ay dinasalan niya ito. So, ganun talaga si Sister Mary Jen faithful. Okay, sumunod naman, binisita niya si Ana. Si Ana daw ay isang batang pasyente. Kung nakikita niyo sa picture, kalbo, kasi nga, nag-chemotherapy na yung bata, cancer, yes. Ibig sabihin, class, pag yung pasyente nag-chemotherapy na, kakalbo talaga yan. Kaya nakakaawat ko si Ana. Sure? Okay. So, si Ana daw, ayan, nag-chemotherapy na, class. Kaya naman, si Sister Mary John, nung binisita niya is nagdasal siya, dinasalan niya si Ana. So, ayan, dinasalan niya, Ama namin, bigyan mo po siya ng pag-asa. Kasama ang kanyang ina, ang ina ni Ana. Ayun, kasama yung ina ni Ana, Sister Mary John, si Ana. So, ngayon, pagkatapos niya dinasalan si Ana, kinumusta muna niya yung si Ana at saka yung mother niya. Tapos, pinuri niya nangako muna siya. Nangako ng prutas. Kasi tinanong niya yung bata, ano iha? Ano ba yung gusto mong prutas? Kasi dadalhan kita. Ano yung gusto mong prutas? Dadalhan daw ni Sister Mary. Diyan. Tapos pinuri pa niya yung bata kasi ang lakas-lakas niya. Kahit na nagkikimotherapy na siya, malakas siya at lumalaban. Hindi yan ano ha? Pag nagkikimo kayo class, hindi yan 100% na mabubuhay kayo. Pag nagkikimo kayo, 50-50 na, yes. Maaaring mostly talaga is namamatay. Okay, ngayon, pagkatapos daw, pumunta sa silid na naman si Sister O, kung saan-saan na lang bumibisita si Sister Mary John. So pagkatapos na pumunta siya kay Mang Pedro. So, dito si Mang Pedro ay isang matandang construction worker or admiraging carpentero. Tama. So, ito daw si Mang Pedro ay nagkasakit sa puso. Yung dahilan is dahil sa kanyang sobrang trabaho at mataas na kolesterol. Yun yung dahilan kung bakit nagkasakit sa puso si Mang Pedro. Okay, ngayon, dinasalan na naman niya si Mang Pedro. Ayan. Pagkatapos yung dinasalan si Mang Pedro, nagkwikwentuhan sila. Tapos, makibasa habang naglalakad hanggang taon. Habang Wait lang. Okay? Isa, dalawa, tatlo, basa. Habang naglalakad, naaalala niya ang pagbisita sa UK noong nakaraang taon. Okay. Okay. So, naglalakad na si Sister Mary Chan. Tapos na yung pagbisita niya sa mga pasyente. So, sa pagano niya, napaisip siya. Naalala niya yung pagpunta niya doon sa, ano yung UK? United Kingdom. Yung UK. So, yung UK is sa ibang bansa to class. So, United Kingdom. So, napaalala siya, yung binisita niya na hospital sa United Kingdom is mabilis, at libre ang National Health Service. Hindi kaya dito sa Pilipinas. Kinumpara niya yung sa United Kingdom na hospital at dito sa Pilipinas. So, yes, dahil din sa corruption, tama. So ngayon, para sa lahat, walang diskriminasyon daw doon na nagpapahaba ng life expectancy
mahirap ka man o mayaman ay libre, is life expectancy, which is hindi walang gaanong namamatay dahil nga is libre naman yung gamot doon. So, hindi lang yan, mabilis din. Dito sa Pilipinas, ang hina-hina ng ating serbisyo ng ating ospital. Okay. So, nalungkot daw si Sister Mary Joy. Kasi yun na nga, kinumpara niya yung Pilipinas at saka sa United Kingdom. Kung saan, mahal ang serbisyo dito sa atin. Tapos, kakaunti lang ang charity hospital. Ibig sabihin, lahat or karamihan ng hospital dito sa Pilipinas ay private or binabayaran. So, yun yung nalungkot siya. So, ito yung kanyang pangarap. Pangarap niya ay magkaroon ng ganitong libre, na katulad sa United Kingdom na serbisyo. Tapos, nagbibigay inspirasyon dito sa, ito yung nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, determinasyon, para sa pagbabago. So, paano daw ito makuha o magawa yung pagbabago na ito? Kinakailangan na malasakit ng pinuno. Yung mga nasa taas, katulad ng ating presidente, yung mga konsyal, yung ating mga nasa mga taas na mga konseho, ay kinakailangan ng suporta. At saka, mataas na pondo sa kalusugan. So, yan yung kinakailangan daw. Dapat may pera. Dahil nga kurap yung natin. So, wala nang napupuntang pondo. Maliit na lang sa ospital. Kaya naman yung National Health Service natin is hindi maganda yung takbo. So, yun yung dahilan. Yun yung pangarap ni Sister, sino? Mary John. Sino yun? Okay. Mary John. Okay, may tanong ako. Ay, may tanong ba kayo sa kwento? Wala. Okay, wala. Ako yung magtatanong sa inyo. Sino gusto mo sumagot? Pinakauna. Okay. Sino? Ako na lang yung magtuturo. Ikaw tayo ka iho. Ang tanong ko ay, ding-ding-ding. Bakit laging maraming pasyente daw? Libre, very good. Pwede ka na umupo? Next, sino yung gusto sumagot? Valente. Wala bang ibang kamay? Kasi sila ata yung laging nakikita ko. Nag-release. Ikaw, iho. Gusto kita magano ang sagot. Tayo ka. Okay? Parang inaantok siya. Okay, ang tanong ko ay, bakit nagkasakit daw sa puso si Mang Pedro? Ano yung dahilan? Huwag mag-ingay. Ano yung dahilan kung bakit nagkasakit si Mang Pedro? Sinabi ko to. Dahil? Malaki ang kolesterol. Ano pa? Yung isa? Dahil? Nalala mo? Tama yung malaki yung kolesterol. Kaya nagkasakit siya sa puso. May isa ba ang dahilan? Pagod sa trabaho. Okay na. Thank you. Tama. So, yung dahilan kung bakit nagkasakit si Mang Pedro is dahil sa kolesterol at sa trabaho. Grabe yung pagtrabaho niya. Sunod. Sino yung gusto sumagot? Iha. Tayo ka. Gusto mo magsagot yung mga hindi gaano magsasagot? Okay. Yung tanong ko ay, paano naiiba ang observation, pangkalusugan sa United Kingdom at saka sa
naintindihan or pagkakaiba ng nila sa United Kingdom na hospital at saka sa Pilipinas? Sige, sabihin mo man. Ano yung naintindihan mo sa klase natin? Tayo ka pag nagsasagot? Respeto. So, ano yun? May sagot ka o wala? O, babalikan kita. Meron ka? Ano yun? Ano yung nasa doon? Malaki ang ano? Okay, babalikan kita tapos tatawagin mo lang ako kung may sagot ka na. Naintindihan mo ba? Okay, dito tayo sa live. Ayan! Ayan! Sabihin mo sa akin, Iha, ano ba yung pagkakaiba ng Yuki tsaka Pilipinas? Tayo ka. Di ba nasabi na yung iba? Ano yung iba ba? Mabilis ang servisyo, tama? Ano ba? Yun lang? Sige, wala na lang po. Mabilis sa United Kingdom, tapos sa Pilipinas is Manila. Ano ba yun? Tayo? Maliit lang yung Charity Hospital. Tama. May hinalo niya na. Lahat niya na yung sagot niyo. Okay, tama. So, yun na nga. Isa pa doon, yung hindi niyo nasagot is walang diskriminasyon sa United Kingdom. Mahirap ka man o mayaman, ay libre ito. So, naintindihan niyo na, meron pa akong question. Sino ba gusto sumagot? Okay, Iho, tayo ka. Tayo ka? Sino ba yung gusto sumagot? Kami na lang siya, nakita ko. Kayo? Okay. Tanong please, ano man ang positibong bunga ng libreng servisyo ng pagkalusugan sa United Kingdom? Ano ba yung epekto ng libreng servisyo? Ano yan? Sige ka mo sa isa lang o dalawa? Ano yung naitinihan mo dyan? Ano yung epekto? Epekto ng libre na gamot doon sa tama. Tama yun. Madaling magamot yung mga pasyente na nangangailangan talagang ipagamot kasi nga mabilis doon sa United Kingdom. Ano pa? Ikaw, Iho, may nag-ano pa? Ano na? Tama. Dahil yung iba sa mga mamamayan ay hindi kayang magbayad. Kaya naman, is napakaganda itong servisyong ito sa mga yuki na mga tao o mga mamamayan kasi libre. Meron pa? Ikaw, sige. Ano yung epekto ng libreng servisyo doon sa United Kingdom? Ano yung sagot? Bakit nakaupo ka na, Iha? Tayo ka lang? Di ba sabi ko sa'yo, balikan kita? Tayo ka lang. Tayo. Nandito ka sa Pilipinas, pupunta ka sa UK? Okay. Sige. Tama. Kasi nga libre yung servisyo or hospital. Okay, last na tanong. So, babalikan ko si Iha muna.
Maging malasakit sa kapwa, tama? Ano ba? Mama ko, ma. Ano ba yung dapat natin gawin para servisyo natin dito sa kanila? Oh, ano yung sa'yo? Maging mabilis, tama? Ano ba? Yes, madamihin dapat yung charity hospital para sa mga mahihirap kasi hindi natin afford. O may ibang tao na hindi afford yung pagtuloy. Ano yung sa'yo, sagot? Yes, dapat malinis. Ano yan? Ano yan? Yes, asin. Okay, tama yung mga sagot ninyo. O di, palakpakan ninyo yung mga sagot ninyo. Okay, so ngayon, ay umaga na tayo. Norma, may meron? Si Ma'am? Ay na daw? O, tingnan natin next meeting. Sorry ha, kasi next meeting may mga question ako.